Can't save them cause they for the timeline. They wanna live in a man's high life. They wanna live in a man's highlights. Highlights, highlights. Click to my page, got stars in the eyes. Praying too much, that's cancerous. Path to greatness, there'll be mazes. Do accept the challenges. Yo, what's up mga gar? Welcome back to our channel, Kuya Tons Fishard. And for today's video mga gar, gagawa tayo ng trapand. So, trapand crate. Ito yung ginagawa natin. Tsaka, kung mapapansin nyo sa setup natin, marami tayong mga ganto na klase. Meron tayong 3 layer, meron din tayong 2 layer. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga gar kung paano natin gagawin yon na ala Kuya Tons Fishard na gawa. Okay, ang kailangan natin ay itong fruit crate na binili natin sa palengke. So, mabibili mo ito sa mga nagtitinda ng prutas sa palengke. So, ito nabili ko ng worth 20 pesos ang isa. So, medyo mataas siya ng kaunti kumpara doon sa mga small na dati nating binibili. 1 inches lang naman kasi ang taas nito ay 7 inches. Tapos, 11 yung kanyang lapad at 16 yung kanyang haba. So, ang next na kailangan natin ay sako. Naglalagay kasi ako ng sako sa ilalim para mas extra protection. Kasi yung gamit natin ay trapal. Yon, next, itong nabanggit ko nga, yung trapal. Kung gusto nyo ng mas makapal, no, pwede kayong gumamit ng luna na klase. Kaso medyo may kamahalan. Ito okay naman na, tumatagal naman. So, ang gagawin natin dito ay blue yung taas. Tapos, ito yung sa ilalim natin, yung kulay orange. Next na kailangan natin ay itong cable tie. Mabibili nyo ito sa hardware. So 120B. So medyo makapal ito ng kaunti para abot siya dito sa mga gilid talaga. So hindi siya kakapos. Kasi ang next nito medyo malambot at saka maliit. Baka kapusin. So ganyan siya kahaba. Then kailangan din natin syempre ng gunting, no? Pangkat dito sa ating mga gamit. And cutter, no? Baka kailanganin din natin yan. Tapos pambutas mamaya sa ating cable tie para makatagos yung ating cable tie kasi hindi natin pwede butas-butasan yan ng basta-basta kasi pag nabutas tatagos yung tubig. So pakita ko sa inyo mga gar kung paano ito gagawin. So una, cut natin yung sako mga gar kasi masyadong makapal pagka isang sako talaga yung ilalagay natin or hindi natin ikakat sa gitna. So hatiin muna natin to para maging manipis ng kaunti. Yon, pagkatapos natin i-cut mga gar, syempre pwesto natin sa ating crate. Ito yung una nating ilalagay. Bali, ito yung magiging support doon sa ilalim para hindi basta-bastang mabutas. Medyo tatagal naman ang kaunti. Yung ating trapan. Lagay natin ng maayos. Huwag natin yung basta lang nakaupot para medyo presentable naman. Kaunti. So para ka lang nitong nagtutupi ng regalo mga gar. Parang paganyan. Ganyan yung pagkakatupi niya. Yun. Paganyan. Para ka lang nagtutupi ng balot ng regalo. Tapos lalagay mo dito sa pinakagilid. So, nakapwesto na siya dyan. So, gumagamit din ako dito ng sipit mga gar para may pang-hold, hindi siya gagalaw. Kasi pagka gumawa ka dito sa kabila, gumagalaw siya and medyo pahirapan yun. So, same process lang yan hanggang sa mapwesto talaga natin ng buo yung sako natin. Then, ikat muna natin mga gar yung sobra. Kasi mahirapan tayo pag hindi natin ikakat yung sobra. Sa tantiameter lang mga gar kung saan kayo banda cut. So, siguraduhin lang na tama. Pero pag pumapos ng kaunti, wala namang problema yon kasi so hindi naman ito ang main character natin. Yung main character natin is yung trapal pa rin. So kahit tapos lang yan siya dyan, basta
makapagbigay lang siya ng suporta sa ilalim, walang problema yan. So ayun na mga gar, nailagay na natin yung ating sako. So nailagay na natin siya ng maayos. At sunod natin ilalagay dito mga gar yung ating trapal. So sa pagkuha mga gar ng sukat ng ating trapal, kung gaano kalaki yung ating tatabasing trapal, so gagamit lang tayo ng metro. Tapos lalagay lang natin dito sa loob. Yan lang mga gar. Tapos pasobrahan lang natin ng 2 inches. Pasobrahan natin ng 2 inches dito sa taas, dito banda. Tapos pipigilan lang natin dyan. Yan. Bali, padaanin nyo lang sa loob ng crate yung ating metro. So, depende sa sukat ay, tapos papalagpasan nyo lang ng 2 inches. So, sa ganito kalaki, kailangan mo ng 35 inches no, na haba ng trapal. So, ganyan siya kahaba. So, mahaba siya. Tapos, ito yung kanyang haba. Yung lapad niya naman, ganun lang din. Papasobrahan nyo ng 2 inches dito sa kabilang parte. Tapos, 2 inches din dito sa kabila. So, ganun lang din. Ipapasok nyo lang din sa loob yung metro. Tapos, papasobrahan nyo lang ng 2 inches. Yan na yan ang sukat na inyong tatabasin. So, 29. Yun, 29, ganito siya kahaba. Yan. Bali, kung sa gantong sukat, no, 7 yung taas by 11 by 16, yung kakailangan ninyo na sukat na trapal ay 29 by 35. So, tingnan natin kung itong ating trapal na sobra. So, sobra lang kasi ito na trapal na ginamit natin nakaraan. Tingnan natin kung sasapat yung kanyang sukat sa ating crate. Kasi sobra lang ito sa dati natin ginawa. So try lang natin siyang gamitin. Hindi naman magkakalayo yung kanyang sukat. So goods na ito siya. Kailangan natin ng habang 35. Okay. So sa ating sukat, no, meron tayong 35. So abot siya. Yun, 35 yung kanyang haba. Tapos yung kanyang lapad ay kailangan natin ng 29. Yan. So sa mabilisang sukat, abot naman kasi 30 yung kanyang lapad, 30. So abot siya. So based sa ating sukat, itong trapal na to ay sasakto dito sa ating gagawing crate. So try na natin ayusin. Ingatan lang natin na huwag natin mabigyan ng matinding pressure yung ating trapal kasi baka mabutas. Pag nabutas yung ating trapal, ay reject na kaagad ito kasi kailangan natin itong walang butas kasi nga lalagyan natin ng tubig. So, lalagay na natin. Putusok lang natin sa pinakagitna, dandahan. At same process lang din katulad ng ginawa natin kanina sa sako na parang nagbabalot lang tayo ng regalo. So may susobra talaga yan dyan. So natural yan kasi pinasobrahan natin kanina ng 2 inches. Papasobrahan talaga natin yan para yun yung gagawin natin kapitan ng ating cable tie.
So, every time nagagawa tayo ng trapand, dito talaga tayo parati nag-uumpisa as ginagawa nating guide, no? Hinihiwa natin tong parte na to, bali sinasagad natin dito sa may ilalim dito. Tapos gagawin natin siyang guide, tapos humihiwa ako dito para masipit ko siya, hindi siya masyadong gumalaw. So, dyan din ako mag-uumpisa mamaya sa paglalagay ng cable tire. So, kung titignan nyo dito sa loob, so dikit na dikit yan dyan. Dinidikit ko talaga sa loob dito. So okay lang yan, parang medyo magkulubot ng kaunti. Kasi pagka nilagyan natin yan ng tubig, mawawala din yan. Kasi magko-contract yan siya. Kumbaga masisiksik yan dyan gamit yung tubig.
gar, ipwesto na natin yung ating trapal. Kulang na lang yan ng cable tie. So kung mapapansin nyo, hindi masyadong malukot. Ayan. Neat. Yan, ang kagandahan. Okay? So, kung makikita nyo dun sa video kung paano siya kinabit, no, struggle talaga, trial and error, kasi nga isa sa mga lumalaban, nagiging gusot yung ating trapal is yung sako sa ilalim, pero wala tayong magagawa kasi dagdag protection nga yung sako, kailangan natin talaga yung ilagay. Pwede naman hindi kasi masyadong manipis and mas mabilis mabutas kung sakali, no, kunting tusok lang yun kung walang protection na sako sa ilalim, no, mabilis talaga to mabutas yung ating trapal kasi parang laminated na sako. So kung may sako talaga ng bigas sa ilalim, medyo protektado ng kaunti. Yan, kung mapapansin nyo siya, ayan na yung ating trapal crate. Yan. So, lagyan na lang natin ng cable tie para ma-secure. Ayun, nalagyan na natin siya mga gar ng ating cable tie. So, takat na lang natin itong mga excess natin ng mga trapal tsaka itong mga tali natin para maging presentable na siya tignan. So, tapos na mga gar, ito na yung ating finished product, no, na trapal pan. So, lalagyan na natin ito ng tubig at maya maya
ay sa-cycle na natin. So yung ganito kalaki na trapal pan natin, siguro nasa ano ito, 2.5 o 3 gallons ang kanyang laman. Pero kaso ang kagandahan lang sa kanya ay mahiga siya. Tapos ang isa sa mga advantage ng crate pan kasi pwede mo siya pagpatong-patungin hanggang ilang layer. So meron akong 2 layer, meron din akong 3 layers, no? Ito, 1 layer lang to kasi lalagay lang natin to sa ilalim ng ating lagayan doon sa taas. Pwede to pang breeding natin or pwede rin siyang pang grow out na mga fry, siguro mga amounting mga 30 or 20 pieces. So pwede yan dito sa ganito kalaki. So kung bibilhin ito, kung ako yung magbibenta, pipresyohan ko lang to ng 120 pesos. Ganito siya kaliit. Yun. Aabutin ka rin ng mga 1 oras para magawa ito lahat. So ang gastos mo dito siguro mga 100. Tapos benta ko siya ng 120. So kung mayroong gustong magpagawa mga gar, mensahe na lang sa ating page na mamaya ipakita natin, nalalagyan natin to ng tubig at titignan natin kung may tulo or wala. At ito na yung ating trapand mga gar. Ayan. So may tubig na, walang katagas-tagas. So okay yung ating gawa. Ayan, kung gusto niyo magpagawa mga gar ng gantong ating trapand, mag-message lang kayo sa ating page, Kuya Temps Fishard, at i-entertainin ko kayo doon mga gar. Pero siyempre sa mga malalapit lang, yung kaya lang i-deliver no through Lala Move kasi medyo bulky ito, mahirap ito, mapapagastos kayo sa shipping fee. Ayan, maya no, ilagyan na natin to ng tubig tapos papacyclein na natin para sa susunod magamit natin pang grow out na rin ng ating mga fry o lagayan ng ating mga jubi no, kasi hinihiwa-hiwalay na natin sila, pinakuno konti-konti natin sila sa mga lagayan. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar, hanggang sa muli, Kuya Temps Fishard, fish out! What they don't do shit.